What if matupad ang hiling mo pag natapos mo ang simbang gabi? Ito sana ang pangarap ko. Ilang taon na akong nagsisimbang gabi pero hindi natutupad ang hiling ko kahit na kumpleto ko ito. Bakit kaya? Pero this year, kailangan matupad ang hiling ko. Ako nga pala si Chantal Parangan, taga Davao City. Malubha na ang cancer ng nanay kong si Jem. Sabi ng doktor, wala nang gamot na pwede sa kalagayan ng nanay ko. Kaya ang pag-asa ko ay ang simbang gabi. Pero hindi ko maitanggi na meron akong pagdududa kung totoo nga ang simbang gabi. Kahit kumpletuhin ko to ng ilang beses, para namang walang nangyayari. Naikwento ko to sa aking kaibigan na si Angelo. Sabi niya sa akin, bakit ganun nangyayari sa akin? Sa kanya, pag nakukumpleto niya, natutupad naman ang mga pangarap niya. Baka mali daw ang simbahan na pinupuntahan ko. Sinama niya ako sa simbahan niya at doon kami nagsimbang gabi. Di ko alam pero parang kinakabahan ako habang papasok. Parang natatakot ako. Madilim ang loob ng simbahan at puno ito ng kandila. Wala din akong makitang krus or imahe ng santo. Sabi sa akin ni Angelo, maging open-minded lang daw ako at yak, matutupad ang hiling ko at gagaling si inay. Kahit ganun, hindi ko mapigilang matakot at kabahan. Ang pari nila ay si Pastor Japet. Normal naman ang misa pero hindi nababanggit si Jesus. Medyo weird lang sa part na yon. At nung matapos ang misa, lumapit ang lahat kay Pastor Japet at tila may isa pang pagpupulong. Dito dininig ni Pastor ang mga hiling nila sa simbang gabi. Tinulak ako ni Angelo para lumapit kay Pastor. Nahihiya akong sabihin subalit iniisip ko ang kalagayan ni inay. Sabi sa akin ni Pastor, medyo mahirap ang aking hiling. Ipagdarasal daw niya muna ito at bumalik ako bukas. Kahit ganun pa man, nabuhayan ako ng loob. At least may pag-asa na akong nararamdaman. Kung sinasabi ng mga doktor na walang pag-asa si inay, at least kay Pastor, meron na. Kinabukasan, bumalik ako kasama ni Angelo. Medyo creepy pa din ang simbahan pero tinuloy ko lang dahil nandito ang aking pag-asa. After ng misa, nagpulong kami ulit kasama si Pastor Japet. Binalikan niya ako sa aking hiling. Binulong niya sa akin, para daw sa buhay ng nanay ko, kailangang kapalit ay buhay din at hindi ordinaryong buhay. Kailangang kadugo ko daw. Medyo naguluhan ako sa sinabi niya. Tinanong ko anong ibig sabihin ng buhay at kadugo. Sabi sa akin ni Angelo, kailangan ko daw pumatay ng kamag-anak ko para gumaling si mama. Nabigla ako sa sinabi nila, ano ba tong simbahan na to? Tinagdag pa ni Angelo, lahat ng ating hiling ay may kapalit kesa umasa ka sa wala. At least dito matutupad ang hiling natin. Tumakbo ako paalis at natakot sa mga sinabi nila. Buong gabi akong hindi makatulog. Naisip ko, sabihin nating mali pero kung ito ang paraan para mabuhay si inay, gagawin ko ba? Pero bago ito, nag-imbestiga muna ako. Kinausap ko ang mga kakilala ko sa bagong simbahan at pare-parehas ang sinabi nila. Lahat ng kanilang hiling ay may kapalit. Yung iba, binigay ang parte ng katawan tulad ng kamay, paa o di kaya organs nila. Minsan din, katulad sa akin, buhay ang kapalit. Di ko maintindihan bakit ganun ang sakripisyo pero karamihan sa kanilang hiling ay yumaman. At yumaman nga sila kung titingnan mo ang bahay at kotse nila. Totoo naman ang hiling at ang simbang gabi. Di ko alam kung maniniwala ako. Naguguluhan ako kung gagawin ko ba o hindi. Alam ko lang, hindi ito tama at hindi ito gusto ng inay. Subalit, di ko mapigilan at pumunta pa din ako sa simbang gabi. Isinama ko ang tatay ko. Kadugo ko daw ang kailangan. At alam ko ito din ang gusto ni tatay. Tinapos namin ang misa. At kinakabahan ako sa mga susunod na pangyayari. Nagpapulong ulit si Pastor Japet at nang makita niyang kasama ko ang aking tatay, sobrang tuwa niya at niyakap ako. Binigay niya sa akin ang kutsilyo at sinabing, alam mo na ang dapat mong gawin para gumaling si nanay mo. Di ako makagalaw at tiningnan ko si Itay. Matagal din kaming nagtitikan. Sabay kinuha ni Itay ang kutsilyo at sinaksak si Pastor Japet. Nagulat ang lahat at bumunot din ng baril si Itay. Sabi ni Itay, walang gagalaw, arestado kayong lahat. Di nila alam, pulis ang tatay ko.
Kahit kailangan mabuhay ni inay, kailangan pa din namin gawin ng tama. Subalit, biglang tumakbo ng mabilis si Pastor Japet at tumalo ng mataas palabas ng bintana. Tila naglahong bigla. Di na namin alam kung demonyo ba siya o aswang. Lumipas ang mga araw at malungkot ako. Naantay na lang naming iwan kami ni inay lalo't malapit na ang Pasko. Iyak ako ng iyak, hindi ko na nakumpleto ang simbang gabi. Pero kanina, nagpa-check up kami ni inay at sabi ng doktor na wala na daw ang cancer niya. Tuwang-tuwa kaming lahat. Lumapit si tatay at sabi sa akin, ang simbang gabi ay hindi para matupad ang wish, hindi genie si Lord. Ginagawa natin ito para i-celebrate ang pagdating ni Jesus. At dahil sa mga dasal natin, makikinig ang Diyos. Yan lang ang mahalaga. Tama si Itay. Sabi ko, simula nun, lagi na akong magdadasal. Subalit natigil ang aming kasiyahan sa ospital nang makita naming ipinasok ang Tito Kurt ko sa emergency room. Madami siyang saksak. Ano kaya ang nangyari sa kanya? What if ang simbahan niyo ay kulto pala? Kung matatandaan niyo sa huli kong storya, gumaling na si inay sa cancer pero si Tito Kurt ko naman ang sinugod sa emergency room dahil sa saksak. Sa kasawiang palad, hindi nabuhay si Tito Kurt. Sabi ni Papa, iimbestigahan daw niya ito kasama ng iba pang pulis. Napag-alaman ni Papa na si Tito Kurt pala ay si Pastor Japet. Nagulat kaming lahat, kaya pala super yaman ang pamilya ni Tito Kurt. Dahil siguro sa mga hiling niya tuwing simbang gabi. Napag-alaman din ni Papa na ang simbahan na to ay isang malaking kulto. Nagpapanggap na Catholic Church pero may mga sakripisyong nagaganap. Ito daw ang mga simbahan ng mga sawi. Magkakandak daw si Papa at ang mga tauhan niya ng raid sa dalawang simbahan na to sa QC. Isang nasa Lagro at isang sa may barangay Maligaya. Yung anak ni Pastor Japet, si Jake, nag-volunteer sumama. Ayaw payagan ng una ni Papa pero sinabi ni Jake na gusto niyang gumanti sa kulto na sinalihan ni Tito Kurt. Kung di dahil sa kanila, buhay pa sana si Tito Kurt. Kaya pinayagan na ni Papa na sumama si Jake sa operasyon. Sa raid nila sa simbahan sa Lagro, madami silang nahuli na miyembro ng kulto. Madami ding mga sacrifice na pinapagawa sa mga miyembro. Ang pinagtataka ko lang, bakit hindi lumalabas sa media o TV ang mga gantong storya? Medyo nag-worry ako sa second operation nila Papa kaya sinabi kong sasama ako. Buti pinayagan naman ako. Niraid nila Papa at ng mga pulis ang simbahan sa barangay Maligaya. Pero di nagtaas ng kamay ang mga tao pati ang pastor nito. Sila takot sa baril at alam nyo kung ano ang nakakapangilabot? Nakatitig lang sila sa amin. Maya-maya sumigaw si Papa. Binaril na pala siya. Before we continue kids, make sure to follow us so that you can get more creepy stories. Now, going back to our story. Nagulat ako nang makita ko ang bumaril. Si Jake pala. Sigaw ni Jake. Yan ang kabayaran sa pagpatay mo sa papa ko. Papatayin ko kayong lahat. Sabay bumunot din ng baril ang mga miyembro ng kulto at pinagbabaril ang mga pulis. Sa takot ko, hinila ko papalabas ng simbahan si Papa. Buti nakatakas kami. Kahit may tama si Papa, nakapag-drive pa din siya. Sabi niya, hihingi daw kami ng tulong sa police station sa barangay Maligaya. Sinabi ko naman na wag na kaming bumalik doon at kailangan niya agad madala sa ospital. Pero di nakinig si Papa. Dumiretso pa din kami sa police station. Agad na hinanap ni Papa ang hepe ng police station at kunento namin ang nangyari. Sabi ng hepe, tutulungan nila kami at babalik sila ng simbahan. Agad nilang kinuha ang mga armas nila. Sumakay na kami sa kotse ni Papa, pero laking gulat namin at tinutukan nila ang kotse at pinaputukan kami. Kampon din pala sila ng kulto. Agad humarurot si Papa paalis. Buti nakatakas kami ulit. Sabi ko, parang ang buong barangay dito ay miyembro ng simbahan. Pero hindi na sumagot si Papa at biglang tumigil ang sasakyan. Madami na pala siyang tama at binawian na siya ng buhay. Nawala na ako sa sarili at humagulgol ng iyak. Pero naisip ko ang banta ni Jake sa pamilya namin. Baka si Mama ay nasa panganib din, kaya agad akong umuwi. Gabi na nang dumating ako sa bahay. Naabutan ko si Inay at may hawak na kutsilyo.
Katabi niya si Jake. Galit niyang sinabi sa akin, "Kaya pala ako nabuhay dahil sa hiling mo. Kailangang patayin ni Papa mo ang Tito Kurt mo. Di ko kayang mabuhay kung sa maling paraan naman ito galing." Dinagdag ni Jake, "Sinabi ko sa nanay mo ang tunay na nangyari kaya siya gumaling sa cancer." Bago pa ako makapagsalita at makapag-explain, dinilitan na ni inay ang leeg niya. Sumirit ang dugo. Tumawa si Jake at kinuhang kutsilyo na ginamit ni Mama. Tinutok to sa akin at alam ko nang ito na ang katapusan ko. What if may makita kang security guard na walang ulo? Anong gagawin mo? Nung nakaraan, matatandaan niyo na tinutukan ako ng kutsilyo ni Jake. Akala ko katapusan ko na ito. Sinaksak niya ako ng ilang beses at iniwanan para mamatay. Pero dumating ang kumare ni Itay na si Sergeant Sheila May de la Cruz, isa ding pulis. Naihatid pa niya ako sa ospital. Nangako siya sa akin na hahanapin niya si Jake at uubusin ang kulto nito, ang simbahan ng mga sawi. Ipaghihiganti niya daw si Papa. Natuwa ako sa pangako ni Sargento pero di mawala sa isip ko na patay na pareha si Inay at Itay dahil sa simbang gabi. Binalaan ko siya na may mga koneksyon sa pulisya at gobyerno ang kulto, kaya mag-ingat siya. Isang buwan din akong nagpagaling sa ospital. At the same time, may mga nababalita na namamatay ng mga security guard at nawawala daw ang ulo ng mga ito. Nakakatakot at nakakabahala. Tinawagan ko si Sargento at sa tingin niya ay konektado daw ito sa kulto. Sabi ko, I have the same feeling. Connected ang mga kasong ito sa simbahan ng mga sawi. Pero ano ang ginagawa ng kulto sa mga ulo? Di ako makatulog sa ospital. Inisip ko ang mga nawawalang ulo ng mga sekyu. Gabi na kaya ang tahimik na rin. Tinawag ko ang nurse pero walang sumasagot. Lumabas ako ng ward at wala ring mga tao. Natakot ako kaya bumalik ako sa ward ko. Maya-maya, may narinig akong naglalakad papalapit. Sino kaya ang parating? Wala akong nakita. Pero paglingon ko, may katabi na akong sekyu na walang ulo. Before we continue, kids, siguraduhin naka-follow na kayo sa amin here on Book of Bad Ideas. Hit that follow button para updated kayo sa mga new twisted stories namin. Going back to our story, bigla akong nagising. Pinangungot lang pala ako. Ay, buti na lang. Biglang nag-ring ang phone ko at tumatawag si Sargento. Sinagot ko ang tawag at sabi niya na nawawala ang bangkay ni Pastor Japet. Baka connected rin daw ito sa mga ulo. Ipagpapatuloy daw niya ang pag-iimbestiga. Isang linggo na ang lumipas at umabot na sa 66 na sekyu ang nawawala ng ulo. Idi-discharge na rin ako sa ospital. Susunduin ako ni Sargento. Pagdating ni Sargento, ang sarap ng ngiti niya sa akin at niyakap niya ako. Sabi niya, meron daw siyang sorpresa para sa akin at tiyak magugustuhan ko daw ito. Ayaw pa niyang sabihin kung ano, na-excite tuloy ako. Dinala niya ako sa isang safe house ng mga pulis. Pagkapasok namin sa loob, nawala ang excitement ko. Napalitan ito ng takot. Sabi ni Sargento, ito daw ang sorpresa niya para sa akin. Tinuro niya ang dugo ang lalaki na nakatali sa upuan. Si Jake ito. Nahuli niya na pala. Binigyan niya ako ng kutsilyo. Di ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Sabi ni Sargento, parang di daw ako natutuwa. Pero bahala na daw ako kung paano ko torturein si Jake. Ilang minuto din akong di makagalaw. Nagmamakaawa si Jake. Magpinsan naman daw kami at pinagsisisihan na daw niya ang pagpatay sa Itay at Inay. Nang marinig ko ito, nanumbalik na naman ang galit ko at sinaksak ko siya sa bituka. Gusto ko pa sana siyang saksakin ulit pero pinigilan ako ni Sargento. Sabi ni Sargento, torture lang ito. Kailangan muna nating malaman kung ano ang gagawin ng kulto nila sa ulo ng mga sekyu at sa bangkay ni Pastor Japet. Pinagpatuloy ni Sargento ang torture at after ilang hours umamin din si Jake. Gagawa daw sila ng isang misa at sa misa na ito ay kakaiba ang ritual. Nakapaikot ang 66 na ulo sa bangkay ni Pastor Japet.
At pag natapos ang misa ay mabubuhay muli si pastor. Gusto kong tumawa, pero naisip ko rin na baka totoo ito. Di namin alam kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng simbahan ng mga sawi. Sabi ni Sargento, dadalhin na niya si Jake sa ospital at ikukulong siya pagkatapos gamutin. Kinuha ko ang baril ni Sargento at tinutok sa ulo ni Jake. Nagulat si Sargento at nanlaki ang mata niya. Sabi ko kay Jake, "Deja vu, Jake, para ito kay inay at itay." At pinutok ko ang baril.